Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Tuesday class. Old Testament Survey ang atin pong subject sa hapon po na ito. So dito na po tayo sa session number 8. The Book of Isaiah. So meron po ay mga manual? Okay. Old Testament Survey. Ayan. Okay, the Book of Isaiah. Yan po yung atin pong pag-usapan ngayon. Survey lang naman ito. Sige ba tayo muna yung manalangin? Pastor Jennifer, na-miss ka namin. Ikaw mag-pray. Tayo po'y nanalangin. Yes, so God. Pagdating ng Diyos, mga Panginoon sa mga purihin ka, pasalamatan ka namin. Yan dakilan namin na kulay nga sa mga Panginoon sa lahat ng mga ginagawa. Kaya naman salamat Ama sa hapon ito na muli mo kami dinakot sa lugar nito upang patuloy kami mag-aral ng iyong salita. Salamat Ama sa tao na ginagamit ko upang kami ipahaginan ng salita ng Bumase. Salamat sa buhay na patuloy mo siya Panginoon, binibigyan ng knowledge ng wisdom upang sa gayon kami din naman ito Panginoon maranasan sa kanya pabigay. Ipinagmumula sa iyo Ama. Kaya naman salamat Panginoon sa hapon ito. Dalayan po namin ang grasya at hapagbiyaya mo ay aming makamtan Panginoon. Dobe mo Diyos na sumaamin ang karunungan, kapayapaan, kagalakan, kaya ng pag-ibig sa bawat isa amin. Kaya naman salamat. Ang hapon na ito ay lubusang Panginoon na kami ay bigyan ng additional inputs Panginoon sa aming pag-aaralan. Kaya salamat Panginoon. Ganun din po sa mga nasa online. Pagpalain niyo rin po sila patigat. Ano man ang kanilang mga activities Panginoon sa oras na ito. I-bless mo po sila. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so malapit na po nating matapos ang Old Testament. Our objective, so sabi nga by the end of this session, the learner should be able, number 1, to state the general background of the book of Isaiah. And the second one is all about give an overview of the book of Isaiah. Yun, be familiar with the book of Isaiah. Thank you po sa nasa online, Bishop Al Garbida. Our introduction, yung pangalang Isaiah, sabi nga Isaiah, ibig sabihin pala nito, Yahweh is salvation. Wala man, walang Old Testament. Wala pa yata doon. Hindi, meron na po. Meron ka? Oo. Matamang na. Meron na. Sabay yun eh. Di ba? Yung tatlo na ano. Sige. Yahweh is salvation. Yan po, no? Si Yahweh ang kaligtasan, no? Yan po yung ano. It is a book that unveils the full dimensions of God's judgment and salvation. Meron kayo? Sulat? Meron pa. Meron pala kayo eh. Ano ibig sabihin nito? Anong aklat daw ito? Yung mga pangungusap na yan? Yahweh is salvation. Tapos is a book that unveils the full dimension of God's judgment. Ano po? Ito raw po ang aklat na ito, dito raw po yung inilalarawan. O, di ba? O yung ipinapakita, no? Inilalahad. Binubuksan. Ganun ano? Yung alin, yung kabuuan, no? Na tinatawag na hatol, no? God's judgment at saka yung pagliligtas ng Panginoon. Kasi nga po, sa aklat po na ito, mababasa po natin na meron pong 26 na beses na binanggit yung salitang Holy One of Israel. Holy One of Israel. So, God is the Holy One of Israel. Yun po ang Kasi nga po, syempre, dahil banal siya,
hindi niya pwedeng i-tolerate o sang-ayunan. Tama? Yung mga wickedness, yung kamalian, no? Hindi pa pwedeng sang-ayunan yan. Gusto niya lumakad ang kanyang mga anak sa kabanalan. Pagka lumalakad sa kamalian, may palo. Di ba? Kaya nga meron tayong kasabihan, buntot mo, hila mo. Ano ba yun? Kasabihan na matatanda yun. Proverbs yun Pinoy Proverbs. So, God is the Holy One of Israel, 26 times, who must punish His rebellious people. No? Meron tinatawag na punishment. Palo. Sa ngayon, applicable ba yun? Nangyayari sa mga Kristiyano? Tinotolerate ba ni Lord ang mga Kristiyano, mga pasaway? Di ba? Hindi rin niya ito-tolerate yung mga Kristiyano pasaway, di ba? Pagka nabubuhay ng katigasan ng ulo, may palo pa rin. Yan. So, yun po yung Basa nga po 1:2 ng Isaiah. Good afternoon. Ano ang kapitan niyo? Kaping black. Yun, Isaya pa. Sir, pastor, dagdag mo sa mo? Sa pagbiyahe. Sensya mo na yan, ha? Amerika yan Mayo. Yan. Gawin natin. Yung ating pinag-usapan. Napunta tayo kay Hosea. Isaiah to. Tama ba ito ginagawa ko? Isaiah 1:2. Yan. Makinig. Sige, basa po. Isaiah 1:2. Isaiah 1:2. Makinig ang kalangitan, din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko, pinalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Naku, lagot. Lagot. Pangungusap na ng Panginoon. Sabi nga sa verse 1 the vision of Isaiah, the son of Amos, concerning Judah and Jerusalem, which he saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So meron pong pangitain. Nakita si Propeta Isaiah, na anak ni Amos. Ito raw po, sabi ng verse 2, listen, O heavens, and hear, O earth, for the Lord speaks. Sons I have reared and brought up, but they have revolted against me. Di ba, Yun ang Kaya, ibig sabihin, may amba. Meron tinatawag na nakaambang punishment doon sa mga rebellious people. Amen? But will afterward redeem them. In Isaiah chapter 41, verse 14 and 16. Tingnan niyo yung nasa huli pa kung ano yan. Isaiah chapter 41. Sabi ng verse 14, with whom did he consult, and he gave him understanding, and who taught him in the path of justice, and taught him knowledge, and informed him of the way of understanding. 41 po ba? Tama ba yan? 41? Ano ba itong binabasa ko? 40. 40 pa lang to. Kaya pala parang malayo sa katotohanan. Minsan di tayo makaangal. Salita ng Diyos to Ito na. Sige, basa. Kayo na, bumasa. Hindi na 41. kabahan at maliit. Huwag kang matakot, sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong ay sa 16. Ihagis mo sila at
tatangayin ang hangin pagdating ng bagyo, ay pakakalapin, magdiriwang kayo sa pangalan ni Yahweh at parangalan ang banal na Diyos ng Israel. Okay, so ayan ano. Do not fear, you worm Jacob, you men of Israel. I will help you. O, di ba? Tutulungan ko kayo, declares the Lord, and your Redeemer is the Holy One of Israel. Amen? Your Redeemer is the Holy One of Israel. Hindi lang kita naman, the Holy One, ano? Sino yun? Si Redeemer, yung Redeemer. Okay, ito, tapos sa verse 16, you will winnow them, and the wind will carry them away, and the storm will scatter them. But you will rejoice in the Lord. You will glory in the Holy One of Israel. Amen? Okay. Sabi ng verse 15, behold, I have made you a new shaft, threshing sledge with double edges. You will thresh the mountains and pulverize them, and will make the hills like chaff. Amen. So, yan po yung pangako. Ano yan? Una palo. Pagtapos ng palo, Pangako. pangako, ano? Para kasi na Bishop, batok himas. Oo. Kaya nga, Basta batok sa ayan. Hindi na po sa paano. Pag yung mga napapanood natin sa sa FB, sa Messenger, yung mga digmaan ng Iran at saka Israel, parang nakita, parang mga grabe, yung totoo ba yung mga yun? O AI lang yun? Yung iba, Di ba Bishop, AI lang? AI. Parang parang hindi totoo yung ibang mga Pero sa 24 oras, ito yun. Hindi wala ako Bishop, di malayo. Di malayo yung kuha. Oo. Yung pwede yun. Pero yung malalapit, kasi malapit, tapos kaya parang, nga parang nandyan lang, tapos yung mga tao. Hindi, malabo. Malabo. Lakas nun Ilang, Oo, pagsabog nun, siguro ang mga mga siguro, mga... pati radar ng cellphone mo, sabog doon. Di ba? Oo. Yung mga sa talsik lang na mga bato doon. 1 kilometer palagi ko, ang radius nun, 1 kilometer. Tsaka yung impact Kahit ikaw nag-video ka, pag mapapagano'n Kaya Hindi, yung impact nyo, mga AI po yun. mula sa gitna, mga Kaya nga pinakabababa, ang pinaka-maximum nun, baka 1,000 mga 1 kilometro. Oo. Okay, so yun nga. Kasi pagka nakikita ko, parang wasak na. Wasak ang Iran, di ba? Yung dating Persia yan no? Yung Iran, Persia yan Yung Iraq, Babylon yan So, yan yung mga sikat na kabansa din ng unang panahon. Talaga matitindi rin yan Kaya, ngayon gusto pa rin maghari-harian. Nakaranas kasi Bishop. Oo, nakaranas Kaya na babalik pa nila. Basta ang Israel, magtiwala lang sa Panginoon. Yeah. Tutulungan sila ng Panginoon. Ito mga pangako pa rin sa kanila yan Sabi nga, in times of political struggle and spiritual decline, Isaiah delivered a message to the people of Judah. Sa panahon daw ng tinatawag na kaguluhan sa politika, di ba? At saka yung pagbagsak ng tinatawag na spirituality ng mga tao. Si Isaiah ay ginamit ng Panginoon sa kanyang kapanahunan to deliver a message to the people of Judah. Amen? Ano yung palagay yung mga prominent na talata dito? Isaiah Isaiah chapter 7 verse 14. Di ba? Mamaya isa-isahin natin 'yon. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Isaiah, Di ba? Oo. Isaiah 96. So yun yan yung dalawang talata na matinding diyan. Pangako yan o prophecy. Kaya tingnan natin kung anong nun.
So, his message was that they should trust God who had promised them a glorious kingdom through Moses and David. So, Isaiah urged them not to rely on Egypt or any other foreign power to protect them, for the Lord was the only protection they would need. Kaya kinakabahan din sa kanila kapag umasa sila sa Amerika. Diba? Baka mapahiya lang sila. Huwag silang umasa sa mga pandigma ng Amerika. Kay Lord pa rin sila aasa, di ba? At gagamitin ng Lord ang Amerika, pwede, di ba? Pero pagka sa Amerika na sila sumandal at iniwan na sila ng Panginoon, di ba? Magkakalugmok-lugmok lang sila diyan. Marami ring armas ang ang Iran, Hindi basta-basta sumusuko. Hanggang ngayon, wala pa sukuan ceasefire yata o... Kapag ng bishop, Binigyan busan sila ng ng bala, buhay. Busan ng bala, busan ng... ubusan ng pera, ubusan ng buhay. Pero binigyan sila ng, di ba, parang 48 hours. Oo, ano nangyari? Alam ko ba, lagpas na yung 48 hours na yun eh. Hindi, wala pa. Yun, Kapon pa lang yata. binigyan ni Trump. Kaso hindi lang susuplayan naman ng China. Ang problema, binabanatan nila yung mga embassy ng Amerika na nasa Qatar, nasa Saudi, nasa Kuwait. Mabuti dito sa atin. Kaya, China naman na... Lalo magagalit yung mga taga-Qatar na yan kapag binigyan ko niya. Ayaw na ng digmaan, sasama na kami. At ang Saka tayo. Okay, base militar eh. Saka kaya naman hindi tayo sinasama kasi kita nyo, hindi nyo ba napansin pati Japan din, di ba? Hindi wala kasi nakalagay na yan. Hindi pwede. Tayo rin, hindi tayo pwede makapagdita. Oo. Hindi natin pwede, hindi tayo pwede casualty lang tayo dyan pag nakipagdigma tayo. Lalo China kakalabanin mo. Hindi lang. China, Russia. Kawawa ka dyan. China yun nasa natin nakadikit sa atin. Sa atin. Malaki yun. Laki ng land nila. Ang military natin, ilang libo lang. Sama-samahin pa yung mga yan. Sabi nga raw, isang Chinese daw, ilan daw? 1 is 10. 1:10 ba? Mabuti ang Israel may sariling mga missiles, may sariling mga ginawang mga pandigma bukod sa tulong ng Amerika. Saka meron din sila. Pilipinas. Meron din sila yung mga Yung DSR. yung mga virus, di ba? Sabagay, Pastor Joey, meron naman tayong manananggal dito. Meron tayong rito. Tinatur lang tayo, pero dahil Kapre, meron tayong... wala yung kinadapit tayo. Hindi mo gusto ng bala, wala nang bantay yun, walang gasolina. Diba? May tikbalang tayo rito, di ba? Oo, yan Di ang ba? lalo. May mga may mga kapre pa. Oh. Wala nang aeroplano? Tama na nang ganun. Pastor, ano kaya mangyayari nga Magugulat dito, talaga? di ba? Pag kami naman nagalaw, hindi na kayo mapala. Akin yung bomba eh. Oo nga. no? Isang manananggal, labos sa 1,000. Depende. Oo. Mga research, mga may mga higa, medyo malaki ka eh. May ganyan naman sa tayo dito Cardo. Ayan, tama-tama na sa atin si Carlos. Panalo na. Problema natin, patay na si Fernando Po Jr., si FPJ, si Panday, di ba? Ang mabibigyan ang tente. Wala nang magagaling sa baril. Tablan bara Hindi natamaan ng balas, bali na. Nadong putik. Yan lang ang panlaban natin. di ba? Oo, magaling tayo sa mga katangkisin. Pero yung original talagang wala. Tuhanan wala. Tama si President Duterte. Mamamatay lang tayo lahat. So Isaiah spoke more than any other prophet of the great kingdom into which Israel would enter at the second coming of the Messiah. So meron siyang prophecy na gano'n, Kaya nga sabi, kung meron pong propesya kay Christ, the birth of our Lord Jesus Christ, prophecy yun, panahon nila, So, yung prophecy about the second coming, kasi yung terminology second coming but the coming of our Lord Jesus Christ, doble ng birth yun ni Christ nangyari na yung birth. Di ba? Hanggang ngayon kasi hindi siya.
yung mga Jewish people, yung natawag nilang nangahawakan sa Torah, sa practice sa Old Testament, hinihintay pa nila yung Christ. Until now. Tama. Yan nga, yun ang ano eh. Pero di ba bisa may practice rin na makikilala rin nila Jesus Christ? Oh, Meron naman nakakilala na. kilala niya. Hindi, makikilala din ng mga Israel. Jerusalem. Kaso yung time na yun, wala na. So, sabi nga, no, he discussed the depths of Israel's sin. Yung lundo pala, no, talagang tinalakay niya rito sa Isaiah. Yung lundo ng pagiging makasalanan ng mga Israelita, no. At saka yung taas naman, no, ng sinatawag na God's glory and His kingdom. At dito rin po, pinag-usapan o tinalakay din dito yung deeper Christological insights, no, are found in His work than anywhere in the Old Testament. Apo, ayun na, oh, pumasok na. Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, no, verse 11, verse 42, verse 53. So ito po yung mga talata. And tradition says that he was sewed in half inside a hollow log during the reign of Manasseh. Ang ganda pala ng kamatayan ni Isaiah, no? No? Paano na namatay? Nilagari. Parang kahoy. So, yun ang ano, no? So, iba-iba kasi ang kamatayan ng mga propeta. Halos lahat sila, ano eh, persecuted talaga. Tortured talaga yung kanilang kamatayan. So, yun ang ano. Sa bagay, sa kabila ng tortured na kamatayan, pagdating sa kabilang buhay, sa piling naman ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Ayon sa tradition, ano? Hebrew chapter 11, verse 37. Basa nga po Hebrew 11:37. David mo ba ito? Igalagari, pinitutuso, siya patay sa tabak. Silinig silakan na parito na may balat, na mga tupat kambing, na mga salat, na pipighati, yatang palasan. 37, Hebrew 11. Oh, ito. They were stoned. They were sown into. They were tempted. They were put to death. With a sword, they went about in sheepskins, no, in goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated. So, hindi na binanggit yung pangalan niya, no, na sown into, nilagari. Pero, no, hinati yung katawan, ano, matindi, no. So, yan po yung kanyang naging, ano. Hindi pa paano kayo lagari. Pag ganun o... Pwede na, no? Simula dito. Parang ano eh, yung hita eh. Matataas yung ba mo? Parang yung baboy. Dito pag ganun. Parang yung baboy, di ba? Oo. Matadera. Masakit pa lang nun, matayin ka na. Kaya nga, yun ang naging Pero ano. yung pain na yun, hindi mo na mararamdaman yung pakwain. Sa una lang yun. Patay ka na, wala na yun. Wala na yun. Bahala na sila kung anong gawin niya sa katawan mo. Parang malamig na tubig na sa ulo. Pumis lang malamig. Parang may tubig yung nag-uusap ka, sobrang sakit. Okay, sipatin natin po yung ano, yung Isaiah chapter 7 from verse 1. Isaiah Pakibasa nga po chapter 7. hanggang ano, hanggang 16 ang ating pag-usapan. Mahaba yan. Mahaba-haba yan. Dahil ano yan, ano? Okay, sa isang talata, Pastor FB, verse 1, Oh. Ano po? Basahin ko po. chapter 7, verse 1. Now it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin king of Syria and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel,
went up to Jerusalem to make war against it, but could not prevail against it. Okay, verse 2, Sir Jonathan. At nasaysay ang isang bayanan ni David na sinasabi ang Syria ang nalakip sa Israel at ang puso niya kakilos at ang puso ng kanyang bayan na gaya ng mga punong kahoy sa gubat nakikilos sa hangin. Verse 3. Ang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Isaiah, lumabas ka na iyong salubungin si Akhaz, ikaw at si Ser-Ezub na iyong anak, sa dulo ng padaluyan ng tipunan ng tubig sa itaas, sa lansangan na parang nang nagpapaputi ng kayo. Verse 14. Verse 4. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag kang matakot at mabagabag. Huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin, ng Zeria at ni Peka na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Okay. Verse 5. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi. Verse 6. Ating sugurin ang Juda at gapiin at sakupin at itayo roon ang anak ni Tabil na hari. Dalang 7. So Joey. Verse 7. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi mananayo ni mangyayari man. O ikaw na, verse 8. Sapagkat ang pangulo ng Syria ay ang Damasco, at ang pangulo ng Damasco ay ang Rezin. At sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim upang huwag maging bayan. 9. Pastor. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remalias' son. If you will not believe, surely you shall not be established. Verse 10. At Verse ang 10. Panginoon ay nagsalita ulit kay Akas na nagsabi, Humingi ka sa ganang iyo ng kanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa kalaliman o sa kaitaasan, sa itaas. 12. 12. Ngunit sinabi ni Ehaz, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin si Yahweh. Verse Verse 13. 13. At sinabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat ang subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok. Okay, verse 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng ganda. Narito isang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ang isang lalaki. At tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. Amen. O, verse 15. Siya'y kakain ng keso at pulot kapag siya'y matutungtungan sa kasamaan at pumili ng matutulog. Okay, 16. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, pababayaan ng lupain ng dalawang haring yaon ay iyong kinayayamutan. Okay, ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Sabi po uli ng verse 14, ito yung key verse, tama? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. No? Kaya yung actually na-preach ko na rin ito. Ang title ay The Child Emmanuel, God is with us. No? Ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Yun po ang ibig sabihin. So, ano po yung kwento nito? What are the significance of a name ng Emmanuel? Pag sinabing significance, the quality of being important.
No? Gaano kahalaga ang pangalang Emmanuel na yan, no? Gaano kahalaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So, thank you po for joining us, for watching. Nandiyan na po, Pastor Julie, Pastor Jan Angeles, Sir Warren Labay, Des Garbida, Sir Aberiel, thank you po for joining us sa puntong ito. Ayan po, pinag-usapan po natin survey ng Book of Isaiah. So, meron po mga karakter diyan. Sino yung mga karakter? No? Sino yung mga tao o tauhan na mababasa po natin dito? Uzias, Jotam, Oh. Ahaz, Oh. Hezekias. So, sa verse 1, sabi roon, now it came about in the days of Ahaz. O meron ng pangalan, Ahaz, Ahaz, pinaganda lang natin, Ahaz, Ahaz. So, sino raw po si Ahaz? No? Anak ni Jotam. Tama? He was the son of Jotam. No? And Jotam is the son of Uzziah. Tama ba? Na si Uzziah ay king of Judah. Tama ba? Si Uzziah, that time, siya yung hari ng Judah. At what happened that time? Sabi ron, that Rezin, the king of Aram, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to wage war against it, but could not conquer it. Tingnan niyo yung scenario. Ano raw sabi ng verse 1? May problema ba ang Jerusalem? Anong problema diyan? Tingnan yung historical background. Ano yung history? Chapter 7, verse 1. Ano ang kwento? May pagdigmaan sila sa Gumawa sila ng digmaan. Oh. pero hindi sila nanalo. May power against. Sino dinigma nila? Sino dinigma? Ang dinigma nila, Syria. Syria. ha? Syria o ano? Oh, sabi sa Tagalog, di ba? Sa verse 1, tingnan niyo yung verse 1. Sa araw na yaon, panahon daw na yon, no? Nalaki ng Syria Jerusalem. In the days of Ahaz, panahon ni Ahaz, no? Na anak ni Jotam, na anak ni Uzziah, no? Na hari ng Judah. Meron dalawang hari na nagkampi. Sino? Si Rezin. Di ba? Si Rezin na hari ng Aram. Ayan. Tama? Hari sa Syria. At yung Aram, Syria yun. Syria. Dito sa akin, Aram no? Aram. Hari ng Israel. Kita mo, yan, mga katabi yan. Syria, Persia. Si Rezin na hari ng Aram, at saka si Pekah. Sino naman si Pekah? Anak ni Remaliah. Na anak ni Remaliah, na itong si Pekah ay hari naman ng Israel. Oh. Di ba? Tingnan yung senaryo. Hari ng Aram, si Rezin at saka si Pekah na hari ng Israel, nag-join force. Nagkampi, tama? Sino kalaban? Jerusalem. Jerusalem. Southern Kingdom. Kita nyo, no? Ang kinalaban, yung Jerusalem. At sino naman ang hari sa Jerusalem that time? Pekah. Ah?
Si Peka, Hari ng sa Israel yun. Kasama. Tama? Tingnan nyo. si ano? Ahas. Si, Ang hari ng Juda ay si Ahas. Si Ahaz. Ahas. Kasi nga, ito, in the days of Ahaz, the son of Jotham, klaruhin natin. Si Ahaz ang king of Judah during that time. Yes. Si Peka, king of Israel. Yes. Si Rezin, king of Syria Yes. or Aram. Sa ibang mga tawagan. At meron pang pangalan dyan na binanggit, si Tiglath-Pileser, king of Assyria. Ibang ano pa yun, ano? At merong pangalan of course, si Isaiah, siya yung prophet. Kasi may mga pangalan dyan eh. Napansin niyo sa pagbabasa natin, Shir Hashub. Sino naman si Shir Hashub? Ito yung anak ni Isaiah. He is Isaiah's son to his first wife. Anak ni Isaiah sa kanyang unang asawa. No? At si Maher Shalal Hasbash. May pangalan pa, no? Maher Shalal Hasbash. So, he was Isaiah's son. So, yan po yung mga name. Nandyan. So, dito sa senaryo na ito, si King Peka at saka si King Rezin ng Syria at ng Israel, kinalaban yung hari ng Juda. Sino ang hari ng Juda? Si King Ahaz. Okay? What happened? Ano nangyari? Nung digmain nila, ang Juda. Ang sabi po diyan, now it came about in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin, the king of Aram, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to wage war against it, but could not conquer it. Diba? But they could not conquer it. Ano yan, yung naging senaryo. So, hindi sila nagtagumpay doon sa hari ng Juda. Tapos sa talatang 2, ano nangyari? Anong sabi? When it was reported to the house of David, saying, the Arameans have camped in Ephraim, his heart and the hearts of his people shook as the trees of the forest shake with the wind. Ano yung sumunod na senaryo? Verse 2. Ano sumunod? Nakaganapan? Nang malaman ng sambayan ni David, nagkasundo ang Syria at ang Ephraim. At nayahig ang kaniyang puso at ang puso ng kaniyang bayan gaya ng pagyahig ng mga punong kahoy sa bulan. Diba? Nilusob nila ano na sila, pero hindi sila nagtagumpay yung dalawa. Pero, yung sumunod na senaryo, hindi sila tumigil. Kung baga sa nag-camping sila. Diba? Kung baga sa rest back na naman. Diba? Parang parang ceasefire lang muna, diba? Palakas. Oo. Kukuha uli ng puwersa. O mag-iisip muna ng panibagong paraan. Pero yung unang digma, hindi nagtagumpay. They did not conquer. Diba? Tignan niyo yung senaryo. Bakit itong hari ng Israel na si Peka kumampi doon sa king of Syria? Diba? Which is magkapatid ito Yung Juda at saka Israel, magkalahi. Diba? Ang nakakalungkot, kinampihan yung ibang bayan. Yeah.
At sabi nga ng kwento, sa kabila na nag-tie up silang dalawang kaharian, King Rezin at saka si King Pekah, sabi ng Bible, they could not conquer it. And after that, they could not conquer it, nagpalamig lang muna, di ba? Nagpalakas uli, parang ganon. So, ano naman naging naramdaman nila? Ano naging damdamin ng mga Juda? Natakot. Takot. Sila. Ang Diba? hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot. Sabi, when it was reported to the house of David, saying, the Arameans have come in Ephraim. Andyan lang sila, hindi sila umalis. Nag-aabang lang yung mga kaaway. So, what happened? His heart and the hearts of his people shook as the trees of the forest shake with the wind. Anong klaseng takot ang nangyari, naramdaman nila? Nanginig sila sa takot. Alam mo na, pagkatakot ang nauna, hindi ka na makagalaw. Di ba? Pagka, sabi nga fear overcomes faith. But faith overcomes fear. Pag nauna ang fear, nauna ang takot, nawawala ang pananampalataya. Tama ba? So, ito yung kanilang andyan lang pala sila di pala bubuelta pa pala yan kaya natakot ang Juda. Ano po? At sabi po ng talatang 3, eto na, ginamit na si Isaiah. Then the Lord said to Isaiah, go out now to meet Ahaz. Ayan, maganda, alam mo yung senaryo yung kwento. Sa pag-uuna po ng Bible, be familiar sa mga karakter. No? At maikukwento mo siya ng maayos. Kung sino si Ahaz, kung sino si Pekah, sino si Rezin, no? Ito. Another character ang lumitaw. The prophet Isaiah. No? Sabi ni Lord kay prophet Isaiah, go out now to meet Ahaz. You and your son Shir-Hashub. Sino si Shir-Hashub? Anak ni Isaiah. Anak ni Isaiah sa unang asawa. Tama? At the end of the conduit of the upper pool on the highway to the fuller's field. May utos ang Panginoon sa kanya. Makipagkita ka. Makipag-meet ka kay King Ahaz. Kasama mo anak mo. Sabi ganon. At ito yung mensaheng dala. And say to him, no? Verse 4. Basa nga Tagalog. Ganito ang sabihin mo sa kanya. Umanda ka, huwag kang matakot at mabagabag. Huwag kang masisira ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin, ng Syria at ni Pekah na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Di ba? Ganda ng mensahe. Di ba? Mula sa bibig ng Panginoon, kinausap ang propeta, may dalang mensahe ang propeta. Ito, talatang 4 hanggang talatang 5. Sabi sa kanya, ito sabihin mo sa kanya, take care and be calm. Di ba? And have no fear. No. Kalmado ka lang. Di ba? Sabi ka na huwag kang matakot. Do not be faint-hearted. Because of these 2 stabs of smoldering fire brands on account of the fierce anger of Rezin and Aram and the son of Remaliah. Bakit? Tapos verse 5, because Aram with Ephraim and the son of Remaliah has planned evil against you. Di ba? Ngayon, mayroong mensahe galing kay Lord, dala ni Isaiah, para kay Ahaz. Sa palagay niyo, sino yung paniniwalaan ni Ahaz? O pinaniwalaan ni Ahaz?
Kanino siya nagtiwala? Pinanghawakan ba ni King Ahaz yung sinabi ni Isaiah? Tumanggi. No, di ba? Kunwari nagpakumbaba pero walang tiwala. Oo, no, meron palang, tita, ang ganda ng kwento nito. Although, kailangan, kung magtiwala siya sa sinabi ng ating Panginoon Diyos, hindi na nga nagtagumpay yung dalawa, di ba? Nagtulong na nung una Pero nung mabalitaan niya na nandyan pa rin, hindi pa rin tayo tinatantanan, nawala na sila ng loob, nasiraan na ng loob, na faint-hearted na. No? Natakot na. Kaya naman, ganyan yung sumunod na kwento, kinausap ng Diyos si Isaiah. Isaiah, halika ito. Sabihin mo kay King Ahaz o Ahaz. Huwag siya matakot. Di ba? Kalmado lang. Take care. Yeah. So, pero sa kabila na mabuo ang pananampalataya, sa kabila na dapat magtiwala sa salita ng Panginoon at sa salita ng propeta, ano naging tugon nila? Sabi po uli ng verse 5, because Aram with Ephraim and the son of Remaliah has planned evil against you, and saying, let us go up against Judah and terrorize it. Oh, yung salitang terrorize it, durugin natin yan. Subi natin ang hingga sa kubo. Pulbusin natin yan. Nagkampo yung dalawa, nagsama na yung dalawa Di ba? Yun ang kanilang plano. Di ba? Sabi na, and make for ourselves a breach in his walls. No. And set up the son of Tabiil as king in the midst of it. So, anong plano nila? Tagalog nga po ng verse 6, 7:6. Lusubin natin ang Huda sa kupi ng Jerusalem. Gawin nating hari doon ang anak ni Tabiil. Ngunit sinabi ng Panginoon, Yahweh, hindi ito mangyayari. Sapagkat ang Siria may mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon at hindi na ito ibibilang sa isang bayan. Kita mo, no? May mga propesiya, no? 65 days. Within 65 years, wasak yung Israel na yan. Acknowledge na bilang isang bayan. Kita yun, no? Nawal. Ang cause, ano, yung pakikipag-tie up niya sa kalaban. Amen? Okay, so, ito kaya tinitingnan ko yung ano, no? Dito pa lang makita natin yung naglalaban yung tapat at saka pananampalataya. Yung pagtitiwala sa tao at pagtitiwala sa Diyos. Di ba? So, may mensahe na galing kay Judah. Pero, sabi nga ng, yun na, yung verse 8 na binasa nyo kanina, for the head of Aram, sino yung head of Aram? Si Rezin. Di ba? Ayun si Rezin, sabi ron Damascus. At ang head ng Damascus, si Rezin. Now, within another 65 years, Ephraim will be shattered so that it is no longer a people. From that time, 65 taon, ang Israel ay mawawasak. Hindi na siya kikilalaning bansa. At nangyari yun noong 722 BC. Di ba? So, at kung titignan natin dito sa senaryo na ito, ang cause pala, yung pagkikipag-joint force niya ng Israel doon sa Haring Rezin. Di ba? Pagkikipag-tie up niya. Nagalit ang Panginoon. Biro mo, kakalabanin mo kapatid mo. Lahi. Bayan pa ng Israel. Pareho silang bayan ng Israel. Di ba? Bayan ng ano? Bayan ng Diyos. Itong hari sa kasama to na sa mga wicked kings. Oo. Di ba sabi natin meron Northern Kingdom at Southern Kingdom. Northern Kingdom, yan yung yung Israel. Ang kanyang kapitolyo, Samaria.
So, yung kabila naman, Judah. Di ba? Kapitolyo. Oh, ano Kapitolyo? Jerusalem. Jerusalem. So, kaya after 65 years, wasak ang Israel. Dissolve ang Israel. No? Okay, so ito po. Verse 9, basa po Tagalog. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samarias na punong lungsod nito, at ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pekah. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Oh. Muli nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o kaitaasan ng langit. Amen. O tingnan no, yung sumunod na pinapakita na nga And, sa verse 9, and the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. If you will not believe, you surely shall not last. Oh. Di ba? Nag-assurance na ang Panginoon di ba? Pag hindi ka naniwala, titiyakin ko sa iyo. So, sabi ng prophecy, ng propeta, hindi ka magtatagal. Di ba? So, tapos sabi ng verse 10, ito na naman, then the Lord spoke again to Ahaz and saying, direct na ito. Si Lord na ito, no? Ginamit pa ni si Isaiah? Ginamit pa rin. Using Isaiah. Sabi niya, direkta, ito na. Ahaz, as a sign for yourself from the Lord your God, make it deep as Sheol or high as heaven. Di ba? Hindi siya humingi. Open no? Open Parang yung sinabi ni Lord kay Bartimeo. Magkadaupang palad niya si Bartimeo. Sabi ni Lord, what do you want me to do for you? Di ba? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Open yun, alam niya yung kanyang needs. Gusto ko makakita, Lord. Buti lang alam niya yung needs. Alam niya, particular needs, Kaya, nakakita, di ba? Gumawa ng himala ang Panginoon. Dito, bukasyon, humingi ka ng sign. Di ba? As a sign. Parang pinahihiling siya Humiling ka lang. Kasi pag humiling ka, may pagtitiwala, magtitiwala ka sa Panginoon. Di ba? Hindi raw siya hihingi. Pero ano naging verse 12? But Ahaz said, I will not ask, nor will I test the Lord. Kita mo. Hindi kaya takot siya? Yun, kaya natin. Yun ang tanong-tanong. Bakit? Parang takot siya. Hindi ako... Yes. Hindi ako... Hindi ko susubukin ng Panginoon. Oo, yun ang ginamit ng Di ba? Sinabihan na nga siya Kaya nga. Baka parang may takot. Kanina habang binabasa ko ito, natakot ba ito? Bakit hindi siya Malaki din siya. nag-ask ng sign? Malaki siya. O yun, pwedeng, nagmamalaki? Takot, sabi yun. Takot kanino? Kasi kung pagmamalaki, dapat makita rin dito sa ano. Hindi nga, sinabihan na siya na tumawag ka, humingi ka ng sign. Inutusan ka na Sabi mo, hindi ako hingi. Magalang naman Hindi ko Hindi po ako puso si Yahweh. Nagkunwari nga siya nung nagpakubaba, pero walang tiwala sa Diyos. Yun nga Kaya bakit nga ito? Di pagayabang na Ngayon, tanong. Kanino siya walang tiwala? Sa Diyos. Kay Isaiah? Sa Diyos mismo. O sa Diyos ni Isaiah? Kay Isaiah, tsaka sa Diyos nito. Both, di ba? Kasi actually, at that time, si Isaiah kasi, mataas ang Sugo, ranking sa society. Kaya siya pinapakinggan. Kaso nga lang. Nawalan talaga ng pananampalataya doon siya. Kumbaga, hindi niya ni-respect yung man of God. At the same time, yung nagsugo sa man of God. Kaya, double dead Hindi siya. kasi wala siyang tiwala kay Isaiah sa akin. Wala siyang tiwala kay Isaiah. Kaya wala siyang tiwala. Wala siyang tiwala sa Diyos ni Isaiah. Ganun nangyari. So kanino siya nagtitiwala? Sa bagay, wala namang magtitiwala sa Diyos maliban sa mga nakaranas sa Diyos. Ano ibig Sa sabihin si Assyria. Ahaz, hindi niya ba naranasan si Lord? Assyria. Ha? May siyang turo sa Saan siya nagtitiwala? Assyria. Hindi kaya
Hindi kaya yung tiwala niya nandun na rin kila Resin. Baka siguro gusto... Parang, di ba? baka Parang gusto na siguro- sumuko, hindi kaya? Parang baka gusto na siguro sumuko niya nito. na, may kamping bansa din sa kanya para dalawahan na. Nagsasalawahan na. So, Beto. Hindi siyang tulong sa ibang bansa. Iba yung gusto niya tangingin eh. Biro mo, dalawang hari ang kalaban mo, Resin, at si Peka. Ang talaga rin ng bishop, Mm. hindi siya nagtiwala sa sinabi ni Isaias. Oo. Ang dala ni Isaias, mensahe ng Diyos. So, Hindi talaga siya niniwala sa Diyos. pero nga. yung tanong, kanino siya? Eh, itanong mo, kanino siya nagtitiwala? Kung hindi siya nagtitiwala kay Isaiah at sa Diyos ni Isaiah, Sarili Sa niya. political power. Sarili niya? Ng tao. Baka meron siyang plano. Sa political power ng Assyria, siya naman. mm. Oo. Kasi dalawahan to eh. You know? Parang yun nasa isip niya eh. Kasi pag nagtiwala siya sa Diyos, harap siya lang mag-isa eh. Isang bansa pa, ito din. Yeah. Pwede na maging takot niya. Ito yun, sabi ng 12, But Ahaz said, I will not ask, nor will I test the Lord. Verse 13, Then he said, Listen now, O house of David, is to slight a thing for you to try the patience of men, that you will try the patience of my God as well? Sino kausap niya? Sabi niya, ni Isaiah dito kay Ahaz, Verse 13 po, Tagalog. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon o sambahayan ni David. Mali na bagay ba sa inyo ang pagurin ang mga tao na inyong papagurin ang ating Diyos? Oh. Diyan pumasok ang talatang 14. Na common sa ating kapanahunan, 'di ba? Na hindi na lang natin alam ang context. 'Di ba? Yung historical background, yung historical context nito. Alam natin na 7:14 ng Isaiah. Pero saan hango? Bakit nasabi? 'Di ba? Bakit? Ayaw mo humingi ng sign eh. Sabi ng verse 14, Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Ayaw mo ha? Oh. Si Lord na magbibigay ng palatandaan o sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. Amen. So, kaya nahirapan si Ahaz intindihin yan. Kaya lalabas bishop itong 7:14 hindi tumutukoy ito kay Jesus Christ. Lalabas na gano'n. Kasi humihingi siya ng di ba? Humihingi ng to eh. Ng support kasi nga dahil sa nangyayari sa kanilang sitwasyon. And then suddenly mag-prophecy na... Pero kasi may prophecy rin kasi ito bishop na 65 taon Kailan ba natupad itong 65? After 65 years. Oo, na hindi na sila hindi na magiging bansa. Another prophecy yun. Another prophecy ito eh. Madidissolve ang Israel. Nangyari yun. Kay Tiglath-Pileser yung ng Assyria. Oo. Noong 722 BC. 722 BC. Oo. Yung propesya na yun. Yung nakaraan, kunenta natin. Dito bishop. Pero yung sign na yun, yun nga. 772 BC na yun, natupad yun. Oo. So itong 714 bishop, lalabas na hindi to tumutukoy kay Jesus Christ. Oo. Yang 714, ang tawag yan, the Messianic prophecy or theology in the Old Testament. It was referring to our Lord Jesus Christ. Para sa kanya pa rito. Si Kristo ang talagang tinutukoy dyan. Pero bishop, kung titignan mo kasi, at nangyari nung Matthew 1:23. Yung fulfillment ng prophecy. Di ba? pero mismo ito, ang nangyayari kasi, ang kausap niya, ang present time eh. Oo. Nasa present siya, yun ang pinagsabihan niya, present eh. Okay nga. Kaya sinabi ko po, kung naguluhan yata si Ahaz dyan. Diba? Hindi. Oh. Medyo Hindi. kasi naalala ko na bishop, hindi ko naalala. Ito eh sa grupo na sinabihan ko dati, na parang mga debate, tapos pwedeng mag-debate sa chat. Ito kasi naniniwala siya hindi daw ito kay Christ.
Tutukoy ko. Mm. Itong ano na to. Kundi, meron daw isang lalabas na sa panahon ni Isaias na something like that, na manganak talaga. Isang dalaga. Parang Oo. niya. Meron ba ng anak ng dalaga that time? Ito ang unang ang unang Kasi lang ginamit mga nakag isang Oo. dalaga. Sa kanila naman. ang unang prediction nila sa rabbinic interpretation. Kasi ano ko yung sundan natin sinasabi mo. Rabbinic interpretation, sinisipat nila yung bata na yan si Shir Hashub. Na anak ni yan, di ba? Na anak ni Isaiah sa kanyang unang asawa. Pangalawa, si Maher-shalal Hasbash. Ano rin ko yan? Gusto debate kasi. Oo. Kasi hindi ako sumali sa debate nila. Yun na ano. Kasi pa, ano natin. Lang sa pangitan lang ng chat. Pero doon sa live debate, hindi ako sumali sa kanila. Yun ang kanila, yun ang mga ano ng interpretation ng mga Pero malabo ibang ang mga mangyayari, sabi rito. interpretation. Sabi nga nung mga iba doon sa group chat, group chat na yun na, kung yun ang asawa ni Isaiah, hindi dalaga. Oh, yun na. Pasok na nga doon. Oh, sige. Yun Oo. naman ang nagiging Conflict. conflict. Oo. Tsaka sa Pati kayo nasa class Oo. kasi ang usap siya dalagi. The virgin eh shall be with child. Sino ba kausap dito? Sabi naman Mm. di ba yung present time? Di para sa kanila to. Hindi para sa pagdating ng sabi ng Kristo. Kaso wala si, ano nga lang si... Nag-uusap sila in the present time, kaya nga tinitingnan nila, pwedeng si Shir, no? Shir Hashub. O kaya si Maher, Shalal Hasbash. Pero hindi pasok sa prophecy. Oo, kasi dalaga. Kasi hindi naman dalaga ang nanay nila. Hindi virgin. Ang mga anak, virgin eh. Yung nanganak lang sa kanya. Walang sexual relationship sa lalaki. Kaya siya, paano natin lulusutan? No? Kasi dito, Yung isa na virgin binasa mo eh. kasi siya, di ba, from verse 1 hanggang 14, ang context kasi parang digmaan, di ba? Oo. Tapos si Ahaz nanginig. Tapos hindi magtiwala ka sa Panginoon, Oo. pero dito sa ano, hindi siya magtiwala. Kasi hindi niya. Tapos Magiging ka ng sign. Bagay ka ng sign. Tapos binigyan siya ng sign, ito yung sign, no? Parang connection sa kanila, di ba? Parang basta ganon. ang tingin nila sa panahon nila. Oo. No, mangyayari yung propesya. Kahit yung bumabasa ito, Bishop, ganon magiging... Yun ang ano, yun ang kasi ang prophecy, merong mga propesya na inihula sa panahon nila and at the same time ang kaganapan sa panahon din nila. Oo. May ganyang prophecy. Meron po. May propesya na inihula sa panahon nila pero ang kaganapan Fulfillment. libon taon o daan taon bago mangyari. May ganong propesya. At yun ang propesya ng 714. Inihula sa panahon nila Ahaz, panahon nila Peka, panahon nila Resin, panahon ni Isaiah, pero ang kaganapan after 700 years or 1,000 years. Pero, Ang kaganapan kay Christ. ano din yung galong ang ano natin. Ito kasi pag binasa ng iba kasi ito, yung kasi magiging tumbok eh. Oo. Nila eh. Hindi kasi papasok, hindi makakapasa kay si Shir. Hindi pasado si Shir. Hindi pasado si Maher. Oo, kasi ang nanay nila hindi virgin. Ang sinabi ng prophecy, virgin. The virgin shall be with child. Di ba? Kasi kapag yung babae at hindi kinasal, kapag nasipingan siya ng isa, hindi na siya virgin. Oo. Hindi na. Di ba? Oo. Pag sabi virgin, Kasi pag virgin, walang sexual relationship sa lalaki. ang lang yun, kay Virgin Mary Oo, kaya nga. Kaya hindi po pwede pasok yung kanila na sinasabi. Oo. Kasi ito, dalaga to eh. Pero Bishop, ngayon ko na-realize, siguro kaya yung mga naniniwala sa Torah, sa yung mga rabbinic na ibang ano. Oo, yung rabbinic. Naantay pa rin lang. Conflict, no? May conflict dito kasi ginagamit kasi natin ito eh. Kahit ng mga Amerikano, ito kung Pentecost 7:14. So pagka manakalito yung mga Jews, kukontrahin ka eh. Bakit? Kasi pag binasa mo yung context, sa panahon nila to, hindi pa sa panahon ng Jesus Christ. Ganun kalalabasan eh. Kasi siguro isa rin sa bakit na-reject nila ng Jesus Christ.
So, tingnan nyo, no? Kasi meron ako naging 3 puntos dito. Ang unang puntos, the threat against the house of David. From verse 1 to verse 2 na binasa natin kanina. Threat, no? Against the house of David. Yun nga, nagtulong si Rezin at saka si Pekah. Ang kalaban si Ahaz, no? So, yung pangalawa, the prophetic encouragement to the house of David. From verse 3 hanggang verse 9. Sabi nga ng verse 3, Ahaz was confronted by Isaiah. Na sabi roon, then the Lord said to Isaiah, go out now to meet Ahaz, you and your son Shir-Hashub, at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the fuller's field. So, pagdating ng verse 4 hanggang verse 6, Ahaz was to be comforted. Ito na, no? Una, utos lang. Verse 4 hanggang verse 6, ito na yung confrontation. So, ano sabi ni Isaiah? Not to fear the fierce anger of Syria and Israel. Huwag ka matakot doon sa dalawang bansa na yan o dalawang kaharian na yan. Pangalawa, not to fear the conspiracy of Syria and Israel. Pagdating ng 7, verse 7 hanggang verse 9, sabi roon, ang ano naman, no? So, sabi roon, Ahaz was too confident in God's help. Yan ang, ano sa kanya yun ang advice. Manampalataya ka, magtiwala ka sa tulong ng Panginoon. Pangalawa, Rezin will continue to be head of Damascus. Yun na sinabi kanina, pinag-usapan natin. And not Jerusalem. No? Ang sabi ng Panginoon, si Rezin, patuloy na maghahari sa Damascus, pero hindi masasakop ang Jerusalem. That is the word coming from Isaiah. Hindi niya pinaniwalaan. Di ba? Ano pa? Ephraim will lose national existence within 65 years. Another prophecy. Lose its national existence sa loob ng 65 taon. So, 14 years later, Israel, no? Yung Samaria, 14 years later, Samaria fell. Ang Samaria, the capital of Israel. No? And 65 years later, Esarhaddon colonized Israel and ceased as national people. Kailan nangyari? Noong 670 BC. Ang ginamit si Esarhaddon. Yung prophecy na yon nangyari. No? Yung pangatlong point dito, the sign offer to Ahaz and the house of David. From verse 10 hanggang verse 13. Ahaz was commanded to ask of a sign stated in verse 11. No? Meaning to say, it is to be miraculous. It is to be unrestricted. Grabe yung ano na yun. Miracle talaga yun. Pwede yung hilingin na yung ulo ng dalawa na yun. Unrestricted? Walang ano? Oo. Parang Open yun. Open yung sign na yun. Humiling ka lang. Diba? Pero, it will prove that Isaiah's message is from God. No? Patunay. Pagdating ng verse 12, Ahaz refused to ask a sign. No? Sabi roon, but Ahaz said, I will not ask nor will I test the Lord. Alam niyo po, lumitaw po dito yung kanyang hypocrisy. It reveals his hypocrisy. No? Ano pa? Nag-reveal dito, sabi nga, his heart concealed secretly trusted Assyria. No. Yung hindi niya pala paghingi ng sign, no? O paghingi ng mga miraculous na ito, ibig sabihin, yung kanyang puso pala, naka-incline na sa Assyria. Mas tiwala na siya sa Assyria. Parang gusto niya na makipag-join force, sumuko. Kaya pala hindi siya nag-ano. Kaya hindi siya Kasi may plano na siya eh. May plano na siya. Kung talaga lumapit sa Diyos, nahingi ka ng ano, tapos may plano ka. No? Parang ano, kaya, tama. Wala yung tiwala niya kay Isaiah at sa Diyos ni Isaiah. Lolo, ito ang tiwala. Sarili siyang agenda.
Meron na eh. Yan nga eh. Hindi gamitin niya ang sira ng Panginoon para ipitang Yun, di ba? Kung magtitiwala siya, di ba? Wala talaga ng takot sa Diyos. Oo. Parang Wala talaga siyang tiwala. nakatingin siya sa realidad. Takot. Dalawa kalaban ko, malalaking bansa. Gusto nung ala. Nag ano na. Parang mas, Nandiyan na sa mas labas. parang mas mataas yung reality. Parang gusto na itaas kaysa yung bandera. spirit eh, no? Isip niya, magtiwala ko sa Diyos, anong gagawin ng Diyos? Na parang doon, di ba? Oo. Samantala ito, tao at Syria. Andito na, tao na ito, tutulong na ito. Ito, paano ito? Diyos po ito eh. Di ba? Si Isaias lang nagsabi, walang tao, parang walang taong, ano eh, walang taong involved eh. So, magtiwala ka na sa Diyos. Hindi ko nga nakikita eh, Diyos eh. Anong parang isip niya, anong magbibigay Di sa ba? assurance ito? Assyria meron eh. Di ba? Parang gano'n. Tangible yun. Oo, kasi iba yung, di ba? Kasi Nasa ito loob parang- kayo, nasa ito loob kayo kasi, ng kaharian. Ang ano dito, miraculous ng Diyos, yung paano Diyos kikilos sa amin. Alam mo, balitang-balita, andyan na sila, nagkakampo na sa labas. Anytime, lulusob na yung mga yan. Oo. Oo. Di ba? Tapos dumating ang propeta, sinasabi ng Panginoon, ito, ayaw maniwala sa mensahe galing sa propeta. Parang nandiyan na sa labas, hinihintay na nga. Natatakot nga sila, di ba? Kaya parang ano yan, Baka magpadala ng missiles eh. Kasi yung Oo. yung bataan niya na natatakot na Oo. dahil, no? Napaligiran na sila eh. Yun. Tapos sabi ni Saya, Oo. Buksan ang mata. paningin. Oo. Mabukita niya po, legions pa no. Di ba, eto sila, pinaikutan sila. Oo. Yung nakaikot sa kanila, pinakaikot sa kanila. Totoo yun. Yung nakita niya. Yun na, Oo. kaya nanginginig na eh, no? Nanginginig na sa takot eh. Wala na talaga. Makita niya yun, doon nagkaroon siya. Siguro, ayun, katulad din nasabi ni Bishop, nanginginig sa takot. Siguro, Bishop, ang nag-push sa kanya yung takot niya talaga. Oo, pag takot Yung talaga ang tama ano. kanina, takal natin Oo, yung nawawala fear. yung pananampalataya sa Iba, Diyos. Ano yung fear? Oo. Mm. Ano yan eh, ano sabi ko na? Yung pag may faith, when fear is present, faith is absent. Yun, Ang oo. nangyari kasi, Yeah, fear yung overcomes isa- faith. Yan. Kasi yung sinasabi ni Isaias, wala siya nakikita eh. Kasi Oo. yung army, wala eh. Oo. Di ba? Eh, Oo. Kung yung hindi ano, ko alam kung paano. yung kalaban, Meron kitang-kita eh. niya. Kitang-kita niya, dyan na eh. Di ba? Oo. Pero hindi niya nga nakita yung assurance. Sabihin mo, ano request mo? Ano sabihin mo lang? Eh, hindi Kaya niya nga, nagtiwala sa oo. akin. Di ba? Di yan nagbasa ng Bible. Di ba ba? Sabihin niya lang, sabihin niya lang kay Isaiah, no? Kaya masabi ko nga, Bishop, baka hindi niya talaga nararanasan ni Ahas ang ano ng Panginoon. Kasi ang magtitiwala lang naman sa Panginoon, yung nakakaranas eh. Kaya pag may kausap ko, hindi nila alam eh. Sino ba yung sa book of Numbers na humingi ng sign na kapag ito tuyo itong gatong lupa. O si ano yun? Si Gideon. Gideon. Oh, may mga, May may, ang ginawa Oh, na, di ba? pinatuyo, o di ba? sa kan, totoo yung sinabi mo, sila pa naman mahilig sa sign yan. Sila, oh, tama. Yung Oo. ina-adapt ni Lord. Kaya sabi ni Isaias, humingi ka ng sign. Oo. Di ba? Eh kung humingi siya, Lord, sige. Di ba yung kay Oo, Hezekiah diba? nga eh, may sign din eh, oh. Oh, pagka nakita mo na yung ano, yung anino, di ba? Eh kung yung anino susunod sa iyo eh. Pero pag nauna yung anino sa iyo, iba na yun. Oo. Papaunahin sa kanya eh. Hindi, ang request niya, papaunahin. Actually, like yan, di ba? Ang matindi niya kasi yung araw, tapos ang anito niya gusto pa gano'n. Pero ginawa ni Lord yun. Nakapagod ng ulo. Naku, pagod ko lang. Ginawa Hindi ni yun Lord. nga, mahilig sila sa sign, kaya nga sige lang. Yun, okay na. Nakita Diba? natin mga background. Nakita niya yung ano, no, yung It will help talaga yung history background. the historical background. Hindi. Kaya nga doon sila may Para ba? sign. Sige, humingi ka ng sign, patutunayan ko sa iyo, magagapi mo yan. Ganun lang yan, di ba, no? Ginagawa mo yan. Oo. Yung pagiging ng sign. Nagawa mo yan. Meron talaga. Common sa kanila yun. Mahilig sila Siyempre, humingi ng sign. pero ano rin, be careful din. Kasi katulad ng isang lalaki, di Tapos ba? ginawa mo. Mahilig sila sa sign at saka sa promise. Katulad ng isang lalaki, Oh. Bishop, ang gulo ng buhay eh. Gusto niya na magpakamatay. Umakyat sa tuktok ng building. Hindi tumayo na siya sa edge. Sabi niya, Lord, papakamatay na ako. Pero bago magpakamatay, bigyan mo ako ng sign. Eh, paggabi na, paalas sa ice na ng gabi. Bumukas yung sign doon, Nike, just do it, tapos. Kaya mahirap magiging ng sign minsan. Even Satan can give sign. Eh, unang bumukas, yung Nike, that's all you just do it, tapos. Eh, lagi naman umiilaw yun ang tuwing alas 6 eh.
sige na sa isang gabi, di ba? Di ba? Nag-dilim eh. Tumalon. Gawin mo na. Tumalon, patay siya. So, ibig sabihin, hindi lahat ng sign na makikita mo galing sa Diyos. Kailangan maging sensitive ka rin. Tsaka yung kasi galing sa propeta eh. Oo. Ang matitama, tama sabi ni Samuel. Propeta nagsasalita Kasi sa'yo. sinabi ni Samuel, pag sunod nagsabi, humingi ka ng sign. Yun, Hindi humingi ka na. ikaw. Hihingi ka ng walang approval ng Diyos. Kailan ba siya pinapahingi si Ahaz? So that, Lord, When God says, as a sign. As a sign, di ba? Ito dapat na maging sign. To prove, Eh, no? Ang ano doon, hihingi ka ng, Lord, tulad ginawa ko dati, mayroong simbahan na gusto ko doon pumunta. Kaya lang, mahirap yung lugar. Just do it daw. Sabi ng tatay ko, pupunta ka ron, wala ka naman pera, wala gano'n. Pabigat ka lang doon. Parang, epektuhan ako ah. Sabi ko, oo nga, no. Hindi ako ng sign. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng sign. Tutuloy ako. Yun yung sinabi ko. Yun. Yun lang. Eh sa Lord ka talaga, hindi ikaw mismo yung sabi. Hindi. Ito, pag ito, dumaan, may dumaan Ano yun na eh? ito. Dumanalangin ako. Ano ba yun? Di ba? Kumbaga sa'yo yun. Dinalangin ako umaga. Hanggang hapon, wala pa rin. Hanggang kinabukasan, wala pa rin. Pero stay Pangalawang gabi, wala na, wala pagkanak. Tulog na ako. Nanaginip ako ngayon. Nakatingin ako sa bintana namin na wala kami hagdanan. Ngayon kaunti sa likod tumuli ka. Yun lang. Nagtuloy ako kinabukasan. Even though yung paningin mo walang hagdanan, ano? Hindi, kasi bakit kayo wala kami hagdanan eh. Kung saan naman sa Metro Manila, wala kami. Kita mo, yan pala yung ano, mahalaga pala yung sinabi ni Isaiah na yun, ano? Oo, hindi siya ano. As a sign. Yung naalala yung ano, yung magbubukid, naging Kristiyano. Tapos gusto magpastor. Sabi niya, nakakita ng senyales doon sa langit. Sabi, Lord, pakita ka ng sign na magpapastor ako. Hindi nakita niya, PC, di ba? Plant churches, sabi niya. Oh. Tay, magpapastor ako. May calling ako. Churches. Inulit na nga eh. Sabi ng tatay niya, anak, mag-isip-isip ka. Yung nakita mong PC, hindi plant churches yun. Plant kamote. Kaya kailangan mo rin talagang yung siguraduhin yung mga senyales. Sabi kasi mahilig sila sa sign at saka sa pangako. Di ba si Jephthah nangako eh. Lord, papagtagumpayin mo ako sa laban na ito. Yung unang sasalubong sa akin. Si ano rin, Promise naman. yung pangako nga, tsaka sila, di ba? Diyan mahilig kayo sila. Yung siya ni Abraham, di ba? Mm, Tama ba si Abraham ba yan? Yung mapapangasawa ni ano? Yung mapapangasawa ng anak niya. Lord, bigyan mo rin ako ng sign. Sino magpapainom? Yun. Di ba mahilig sila sa ganun? Hinainom, di ba? Kayahan. Yung hindi na magpapainom, pati yung mga papainumin ako, pati yung mga Animals. yung mga diba? Eh, kung ano yung sinabi niya, yung talaga nangyari. Kaya yan, nasa online, pwede na kayo Eh, sabi niya, Panginoon, Sign. pagpalain mong lakad ng ito. Yun ang muna kasi, bago siya umalis, nag-pray agad siya ng ganun eh. Palain mong lakad na ito. So, hindi pasado, Pastor, si Shir. Hindi pasado si Mahera. Kahit ako nung pinakita ko yung debate nila. Ayan, oo. Talagang lang So, ibig sila. sabihin, Emmanuel, si Jesus talaga. The Messiah. So, yun nga. Bakit? Kasi nga, it is all about the messianic sign to the house of David. No? To the house of David. Sa verse 14. The sign was determined by God. The sign was given to the house of David. Ayan na nga sinabi. Ito mo? Makinig kayo. Sa Diba? bayan ni David. Diba? Sa sambahayan ni David transition, no? The sign involved an unusual birth. Unusual. Hindi pangkaraniwan. The virgin birth eh. Di ba? Kaya hindi pasado yun. The sign concerned a virgin. And the sign fulfilled in Matthew chapter 1, verse 22 to 25. Tama. Di ba? So, and the ultimate fulfillment of this prophecy is in our Lord Jesus Christ, who is God is with us. Amen. Yun ang ultimate. Ibig sabihin sa Biblia, pinapakita roon
kay Ahaz na kahit saan ka nandun sa digmaan, kasama mo. Oo. Even though ang prophecy nga kay Jesus, no? Yes. Parang pinapakita din na Pinapaano na siya magano ka lang. kasama natin ang Diyos. Oo. Diba? Yun, tama yun, no? Pinapakita roon na sa bawat laban mo, ang Diyos ay sumasa iyo. Hindi niya nakuha. No? Hindi niya lang mapanghawakan yun. Yung ganong pangako. Crucial na kasi. God is with you. Diba? So, the virgin birth of Christ is a key doctrine. If Jesus is not God, come in sinless human flesh, then we have no Savior. Karoon Amen. po ng pinag-aralan natin, ano? Oh, yeah. Story. Kaya nga, yun, no? So, Jesus was sent by the Father and therefore came into the world having a human mother but not human father. Yan na. Talagang fulfilled ang prophecy. Di ba? Si Kristo ang pinapropesiya. Amen? Amen. So, maganda lang na-i-interpret natin, Pastor. Intro ba? Absent Absent pala, kinabot tayo ng oras. Kasi kailangan natin pasadahan. Kailangan ko ano yan. Lalabas kasi sa panahon Lalo na- pag di na natin 9:6 to 7, Isaiah chapter 9, Tama po. verse 6 to 7, may context na naman. Di ba? O, balikan natin. General background. Authorship and date. Isaiah, son of Amos, ministered in the time of 4 kings. Sino yon? Si Uzziah, Jotham. noong 790 hanggang 739 BC, Jotham, 739 to 731, Ahaz, 731 to 715, and Hezekiah, 715 hanggang 686. Haba, no? Isang mahaba. He was a contemporary of the prophets Amos, Hosea, and Micah. Yun ang apat na yun, ano? He was said to have come from a distinguished Jewish family, and his ministry spans from 740 to 680 BC. Though critical scholars challenge the unity of Isaiah's authorship, the Septuagint and the Jewish Talmud support it. The New Testament claims that he wrote the whole book. Okay. In John 12:37 to 41 is quoted from chapter 6 verse 9 to 10 and chapter 53 verse 1, yung 12:37 to 41 ng John, no? Ang kinukot yung Isaiah 6:9 to 10 at saka yung 53 verse 1. Basa nga muna 12:37 to 41 ng John. Yan. Well, Yes. 37.1. 37. 37 to 41. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalo sa kanya. Oo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta Isaias. Panginoon, sino naniniwala sa aming pinahayag? Kanino mo pinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sa pagkatulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos sa kanilang mga mata at pinatigas sa kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa sa kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ni Isaias, sapagkat nakita niya ang kaliwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Oh. Di ba? Tingnan mo, Pastor. Sapagkat nakita, nino? Nakita ni Isaiah ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya patungkol kay Jesus. Isaiah 7:14 siya parang Di ba? ito yung sinasabi. Ibig sabihin, yung prophecy na ito, referring to our Lord Jesus Christ. Ito, prelude ng Di ba? John. Di ba? Pero di siya may tanong ako. Oh. Ano daw to? Sabi to Isaiah, son of Amos. Sino yung, ito ba yung Amos na ano? Na, Hindi. iba no? Ibang Iba Amos sa ano natin. Iba po yung spelling ng Amos. Si Isaiah na son of Amos. Anak ni Amos, si Isaiah.
Tatay niya si Amos. Pero itong Amos na to, hindi ito yung ano ha, yung prophet Amos. Ibang Amos to, maraming Amos eh. May Amos na, sinasabi mo, Amos na hari? Hindi, yung prophet. Propeta Amos. Oh, ibang Amos. Ito po ng spelling. Say nga dito eh. Oh. Opo. Ito S. Ang spelling niya say eh. Amos S. So, iba yon. Okay na, tuloy na natin. So, in Romans chapter 9 verse 27 and chapter 10 verse 16 to 21, Paul quotes from Isaiah chapter 10, Isaiah 53, and Isaiah 65. Giving credit to Isaiah's authorship. Oh. Kinukot niya, di ba? Most of the events discussed in chapter 1 to 39 occurred during Isaiah's ministry. No? Ilan yun? From chapter 6 verse 1. Nakita natin, ito yung calling kay Isaiah, no? Chapter 6, ano? Nung nakita niya sa panahon ni Uzias daw, ano? No? Ano nangyari? Nakita niya ang Panginoon. Yung calling sa kanya, yung panawagan sa kanya. Tapos nung makita niya yung kabanalan ng Diyos, nakita niya yung sarili niya. Marumi ako. At naninirahan ako sa mga tao, marurumi ang mga labi. Anong ginawa ng Panginoon? Sumipit ng ano, ng baga. Ayon sa kwento, di ba? Pinaso yung bibig. Kulit. Yun ang calling. Tapos nung sabi, whom shall I send? Yun. Who will go for us? Isaiah chapter 6 verse 8. Sabi ni Isaiah, Lord, send Amos. Send Micah, di ba? Kasi may contemporary, 4 sila magko-contemporary, no? Hindi sinabi gano'n, ano? Sabi, send me, Lord. Kaya, ayun na, ginamit na siya ni Lord. Nagpakita na, nagsalita na ang Diyos sa kanya. Tapos si Ahas, nag-aalin lang ang pakaisaya. Ginamit na nga sa Hebrew siya, ay ipin ng Emmanuel Gadisujas. Kaya nga, makoconquer nila yung Syria through the power of Yahweh. Dapat na, paniwalaan nila yun. Oo. Yun nga po. Ayun. O kita mo, ginigira ng Iran ng Israel, hindi kaya kasi may American pumaback up. Kalo ba ng Diyos yun ang nangyayari? Pero tama yung sinabi ko, sir. Huwag lang mangyayaring Huwag lang repeated magtiwala. itself ng history na magtiwala. So pag nagtiwala siya sa Israel, ang Israel sa Amerika at marami palang Iran kasama sa Pag hindi siya nagtiwala kay Yahweh, kahit ilang Amerika pa yan. Alas na kayo sa mapapura yan. So, si Yahweh pa rin ang leader niyan. Okay, so tuloy natin. In the year the Assyrian army of King Sennacherib was destroyed, Isaiah may have been written chapter 40 hanggang chapter 66 during his later years. He lived at least until 681 BC. Stated on chapter 37 hanggang 38. Ano? Okay, purpose tayo. Purpose. Number 1, o letter A, to warn Judah of approaching judgment. Judah. Pag sinabing Judah, kasi gusto ko maging familiar kayo, no? Sino pinag-uusapan diyan? Israel ba? Southern Kingdom. Hindi Israel ang pinag-uusapan, Judah. 'Di ba? Ang kanyang kapitolyo, ano? Jerusalem. Ang Israel, ano kapitolyo? Samaria. 'Di ba? Northern Kingdom 'yun. Nagsama-sama rin yung 10 lahi o 10 tribo. Sa Judah, 2 tribo lang 'yan. Oh, 'di ba? Pero sa kabila ng 2 lang ang tribo, dahil nga nagtiwala kay Yahweh, mas tumagal sila. 'Di ba? Ito eh. Okay. Old Testament survey ka. Nasusurvey yung Old Testament. Letter B. To encourage his readers of God's faithfulness to the covenant and his salvation and deliverance through the coming Messiah. No? Yun. Ma-encourage daw yung mga mambabasa ng Book of Isaiah. Kasama na sila doon. Yung faithfulness. Di ba? Na ang Diyos ay faithful. Di ba? Sa kanyang mga pangako. Maging sa kanyang pagliligtas. No? Pagdi-deliver. Sa pamamagitan po ng atin pong nadarating na Messiah. Meron na dyan sa
Doon Meron ako ano, tinandaan dyan. doon sa kuweba, Tandaan mo lang yan. pinakatalupuin ng Tingin mo. pastor O yan. ng Book of Isaiah. Scroll. Nasa akin yung libro. Okay. Binasa Team. ko every year. The Holy One of Israel will judge the southern kingdom of Judah because it failed to learn from the experience of Israel. No? The northern kingdom. No? No. Yan daw yung ano no? Ang banal na Diyos ng Israel, hahatulan niya ang southern kingdom, ang Judah. Bakit? Kasi po, hindi na sila natuto Sa Israel. sa karanasan ng kanilang mga kapatid, ng kanilang kalahi, ng Northern Kingdom. Di ba? Nag-fail sila, susundan lang din nila. Yung mga ganun eh. Di ba? Dapat aral yun, yung buo yung ano eh. Yung nagbabasa kasi niya sa Old Testament kay Isaiah, pag sabi ng Israel, parang yung ng Israel lang, hindi yung kabuuan. Oo. Di ba? Parang lang. Hindi, yung hindi nakakala. Nakakaalam. Yung hindi nakakala, kahit mga pastor hindi alam. Pinag-usapan natin, pag Israel ang alam nila, buong Israel. Hindi ka tulad nag-aral ka na ngayon. Alam, iba pala yun. Pag Israel pala. Ang nangyari Bishop sa panahon pa rin ni Isaiah, Oo. pag sinabi mong Israel, yung North, Wala na, yung buo, yung- buo ang yung- pinag-usapan. Northern Kingdom, ang pamukan niya. Oo, kaya yun. Yung common na mga preacher. Israel. Mm-mm. Para bang Pilipinas, pag sinabi mong ano ba ka, Manila. Manila lang ang Pilipinas. Oo. May usog-usog, may meron pa. So, yun pala. Pag sinabing Israel, ang tinutukoy northern. Hati nga eh. Na-divide na nga eh. Oh, para ano. So, God Himself, however, will preserve and deliver a remnant whom He will be blessed and through whom He will continue to fulfill His promises to Abraham and to David. Remnant. Sinabing remnant, Natira. Mga ano, no, mga- latak. Mga natirang mga... Natira. Di ba? Oh, may Pangit naman yung latak. Pangit naman yung latak. Ano? Yung natirang mga... Tinatapon natin pag uminom may latak. Remnant yung mga lahi, Na descendants. natira. Yung mga natira. Na nagpatuloy. mga nagpatuloy ng ganun, nagpatuloy. Remnant, pagpatuloy. Halimbawa ngayon, marami Israelita ngayon. So, sino po pwedeng tawagin remnant? Lahat sila remnant. Kasi as is sila eh. Ah, ganun din. Pero, spiritual speaking, yung mga naniwala kay Christ, yung mga Israelita na sumampalataya sa Panginoon, sila yung tunay na ano. 'Di ba? At marami mga Israelita ang hanggang ngayon hindi pa naniniwala kay Christ. Marami. Saka hindi naman lahat na nasa Israel eh. Ha? Hindi lahat ng ano, taga-Israel, Israelita. Pwede kasi may mga alipin yan eh. Pero, 1940, 1940. At saka yung iba ron, mistizo na. Oh. Kasi ang Mistizo. pag sinabi mo kasi ano, yung bloodline kasi gusto niya talaga pure lang sila. Yung pure lang. Saka hati-hati din sila sa paniniwala. Oo, yun nga. So merong mistizo, merong pure, no? Talagang ano. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi ka man Israelita, di ba? O mistizo kang Israelita. Pag ikaw kumilala sa Kristo, kinikilala kang, di ba? Abraham's seed. Yes. Kung ikaw naman biologically pure na ikaw ay Israelita, dugong Israelita, and yet hindi ka naniniwala kay Kristo, hindi ka sumasampalataya kay Kristo, Wala. biological Israelita ka, pero spiritually speaking, you are not included as an Israelites. Kaya tayo mga Gentile, we are all belong, no? Na spiritual Jew, Yes. diba? Jew, Israelita. Pag sinabi na rin Kung nanampalataya ka kay Christ. Sinabi na rin Jesus Christ yan, Bishop. John nga. 10:16. I have another sheep will not of this food. Ginagamit ng ano yan? Ginagamit Diyan ng... tayo. Yung naglalakad? Hindi naglalakad na kapatid. Di ba ba? Hindi, naglalakad na. Iglesia Vista. Oh. Nagamit nila, sila daw yan. Oh, ngayon, kanya-kanyang claim. Ano claim eh. Pero dapat, ha? Claim lang. Dalawa naman, yung dalawa. Wala naman dalawang naglalakad na sa ilalim. Ano tayo pabayan By two sila, no? By two, ano?
Tayo, hindi sabi ni Bishop, lahat tayo ng Jew na rin. Nasa Galatians naman eh. Si Pastora, lalo na si Pastora. Halatang Jew. Alam niyo bakit? Jew tayo. Mali ka. Grabe ah. Nakaugot ka agad. Kasi meron isa kasi yung pastor eh. Tama? May isa kasi yung pastor, maliit, sabi niya, alam niyo po ba ang lahi ko? Half American. Sunugon ko legit. Hindi, pag nilapit ko sa Amerikano, half ako ng American. Tapos pagdating sa dulo, yung nag-seryoso ng konti, sabi niya, alam niyo, may lahi rin akong Jew. Kasi Jew tayo. Joke lang yun. Nagawa ko sa'yo. Narinig ko yan. May lahi ako Amerikano. At may lahi. Okay na, sundan. Tuloy natin ito. Overview. Ng book of Isaiah, Roman number 1, from chapter 1 hanggang chapter 35, prophecies of judgment. Yung blanco po, judgment. At nakapaloob dito, from chapter 1 hanggang chapter 6, ito yung book of hardening. Matigas talaga, ano? Diba? From chapter 7 hanggang chapter 12, tinawag siyang the book of Emmanuel. Oo, di ba? Kaya hindi 7:14, ano? Chapter 9 verse 6 eh. At let us see, from chapter 13 hanggang chapter 23, book of nations. No? Kasi nandiyan din yung mga hatol sa mga bansa. No? Kung ano mga mangyayari. At chapter 24 hanggang chapter 27, book of Apocalypse. End time yan, ano? Chapter 28 hanggang chapter 33, book of Hus. Ito yung mga Saba nyo, di ba? Pagkaaba. Saba nyo, Saba. And letter F, from chapter 34 to 35, book of judgment and restoration of Israel. Praise God. Di ba? Yan, Praise God yan. Roman number 2, historical interlude. From chapter 36 hanggang 39. Pag sinabing interlude, ano sa Tagalog ito? Sa kanta to ginagamit eh. Interlude, parang... Pasakali eh? Parang gano'n. No? Parang Sa music. sa music ba interlude? Parang Di ba rin ba yung sustain, no? Interlude. yung Parang ano lang, parang parang intro pero nasa gitna siya eh. Oo. Oo. Parang pasakali nga eh. Di ba? Parang Yan, gano'n. pwede yun. Parang gano'n. Pasakali. Pasakali. Kasakali. Di ba pasakali Bishop yung parang intro siya? Oo nga, gano'n na. Pero meron Pero pa nasa gitna eh. Di ba ganda pagkatapos ng kanta, may spacing sila. Baka yung sabi na... makikiling pahinga. Yan, rest, short rest. Ayun. Walang kanta yun. Interlude. Parang maikling pahinga. Sandali ang break. Oo. Parang instrumental. Okay, so sabi nga dyan, Assyrian King Sennacherib challenged God that he won't be able to save Judah. Chapter 36. Ito yung hari ng Assyria. Sino yun? Si King Sennacherib, Hinahamon niya ang Diyos, na sinasabi niya rito sa Kapitulo 36, hindi kaya ng Diyos ng Israel iligtas ang Judah. Matindi yan. Pamumusong yan, Pagdating sa chapter 37, but King Hezekiah trusted the Lord that He is able to save and save them. Ayan, dito, Buti meron, ito, mabuting hari ito si Hezekiah, So, at saka dito, Hezekiah became sick and was about to die. But he prayed, and the Lord added 15 more years to him. Hezekiah nagkaroon ng sakit, maluba yung kanyang karamdaman, mamamatay na eh. Pero dito nga may sign na yun na lumabas
Yun na, additional 15 years. Dumating yung propeta, sabi niya, ayusin mo ang sambahayan mo, mamamatay ka na. Oo, yun sabi ni propeta. Pero ito pinakamaganda, Bishop. Dapat talaga, yung mga ginagawa natin sa Panginoon, pwede natin yan doon. Diba? Kasi sabi niya, Panginoon, gumawa ko ng para sa iyo. Oo, kay Pinatag niya Hezekiah. yung ginawa niya. Kaya Yeah. pinayagan siya 15 years. Oo. Diba, ano? Eh, pag wala ang ginawa yung pastor, kawawa, patay talaga. Ako nga, nung masaksak ako dyan sa health watch, dito, sa likod. Dito. Lalim yan. Malapit na sa baga. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na maging mitya ng buhay ko yung pagkakasaksak sa akin. Sa likod. Ganun eh. Sabi ko, dagdagan mo po ang buhay ko. At yung buhay ko, Lord, na papahiram mo sa akin, patuloy ko ipaglilingkod sa iyo. Nangyari yun 2011. 2011 yun. Naibalita, patay na ako. Oh? Oo. Balita sa lahat ng mga kakilala ko. Patay na si pastor dito. Lito pa yung pangalan mo. Oo, pastor dito. Oo. Galing kayo yung hayop nun. Pero, Siya, 20. wala to, wala sa bibuka, ikakabutos kita. Ano ka, naimatay pa kayo? Hindi naman. Kaya sabi ng pulis sa akin, diretso ako sa pulis, station sa phase 1. Huwag kang matutulog, sabi nga. Oo, pag natulog ka. Pero malaki Kasi- ang sagot niya. Nung tatlong daliri ko, pasok dito, sa likod ko. Balisong 29. Oo, parang 29. Gumanon eh. Nahatak pa eh. Hindi, kaya sabi nung kasama, meron ako angkas eh. Pastor din. Tama ka, pastor, sabi nga sa akin. Sabi ko sa kanya, tanggalin mo. Sabi ko, parang parang tinapik ka lang. Opo, parang tinapik ka lang. Oo, pag ganun pala yung saksak ka, parang tinapik ka lang. Pero kalaon-laon mararamdaman mo na sumasakit. Tapos sabi ko, tanggalin mo. Sabi tanggal na, pastor. Sabi sa akin, kaya lang bumubulwak yung dugo. Sabi ko sa akin, bumubulwak daw yung dugo sa likod ko. Kaya nag-pray ako. Sabi ko, Lord, huwag mo pang ipahintulot na maging mitya ng buhay ko ito. Pwede talaga. Dagdagan mo lang ang buhay. Sabi ko, dagdagan mo. Ka nasaksak. Ha? Ay, sa motor. Nakamotor kami, dalawa. Parang praning eh. Parang Ano, nagwawala. pagtripan lang kayo? No, parang Galing gano'n. kayong Bible study. Sa health watch, sa may health watch dyan, sa may Phoenix. Oo, dati dyan marami talaga. Bakit yun, di ba? Bakit pa dati yun? Opo. Grabe pala. Isang babalik mo ng mga yan. Alas Duterte. Diyan. Ha? Hindi nahuli. Hindi na. Hindi ko na naasikasong pahuli. Pero kahabagan siya ng Diyos. Yun, hindi ko alam kung Yun ano ang nangyari hindi sa natin kanya. alam. Oo, hindi natin alam. Pero kahabagan siya sa ginawa niya. Pero bahagi ng aking life testimony kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay Na-extend yung ko. buhay niya. Oo. Kaya extended na yung buhay ko. Nung dalhin ako sa Bernardino, gabuhok na lang po, baga na. Bernardino, malapit na sa baga. Bernardino, gabuhok na lang. Ano na talaga. Mabuti dito naman yung bago niya. Yun nga, kabuhok na nga lang daw, baga na. Biyaya talaga ng Panginoon. Yun ang ano. Pero ngayon, wala na, parang wala lang naramdaman. Matahi eh. Ilang tahi yan? Ilang tahi? Marami, dito. Andyan pa. Kasi gumanon eh. So, katulad nito, ni Hezekiah, no? Oo, may isa naman. Another 15 years. Oh. Oo, siya si Kaya. Hindi kung ano pala, kung 2011 yun. 2011 kasi 2026 na yun, 15 years. 15 years lang. Tama ba? O, sakto na. Pero hindi kayo sa Kaya nga, di ba? Oo. Kaya nga, Grabe. sabi ko, ngayon, request ko kay Lord, gawin mo 80. 80 man lang yung buhay ko. Kasi pag nakakabot ako ng 80, marami na akong fulfilled na ako noon. Dami na ako nagawa noon, di ba? Diba? Kaya, kung gusto ni Lord 90, di ba? Yun, di ba? Sila na bahala doon. Basta ako hanggat nabubuhay ako, Naglingkod. no regrets na ako sa ginagawa ko na ito. Masayang-masaya ako, naglilingkod ako sa Kanya. Oo, di ba? Basta sharp pa, no? Nakakapagturo ka pa, nakalakad ka pa ng maayos. Walang dahilan para hindi ka. Ano? Si Pastor Phil, ano nangyari doon? Oo nga, di ba? Ano nga eh? Namatay. Yung asawa niya. Yung asawa niya namatay. Asawa niya. Si Pero Pastor siya Phil, medyo mahina na. Kasi Pastor Phil. Para daw medyo nag-iba yung pag-iisip. Na gano'n. Malapit sa inyo, phase 8 yun. Sa baba sila. Oo. Meron siya sa PCP. Yun nga.
Oo, kilalang mga pastor. Hindi, bishop na. Oo. Okay, ituloy natin. Kita mo, no? Ang ganda ng ano, no? Hezekiah. Sa chapter 39, he proudly presented to Babylonian envoys his treasures, and Isaiah prophesied Judah's captivity to Babylon ng chapter 39. No? Ito na. Captive sa Babylon. So, itong bandang huli, no, yung nagawa ni Hezekiah, parang maganda nung una no? Pero yung additional na 15 years niya, no? Inano niya no? Sabi nito, Hezekiah proudly presented to Babylonian envoys his treasure. Ito yung ano, yung Naging bisita niya yung Babylonia. pinagalitan siya ng Diyos eh. Nirebuke siya ni Lord dyan kahubaran Pinakita mo yung Oo. kahubaran Kasi sikat na sikat ang ang Juda no, yung ano, pinakita yung templo, mga kayamanan, mga ginto, no? Pinakita lahat Tapos pagkatapos noon, may rebuke na si Lord sa kanya. Yun lang. Dahil pinakita mo sa mga taga-Babylonia ang lahat ng kayamanan ng templo, lahat ng nakita nila, sasamsamin nila yan. Medyo na overwhelmed yata siya. Overwhelmed siya sa tagumpay no? Tagumpay. Yun po yung naging ano. Kaya pagdating ng 586 BC, kinongker ng Babylonia Babylonia. ang Judah, ang Southern Kingdom. Oo. Tinangay lahat. Hanggang pati sila, Sinubaran siya. diba? Sila Daniel kasama Opo, na kasama roon. yung Yung tatlong magkakaibigan. So, siya yun. Yung nagpakita ng ano. Roman number 3, prophecies of comfort. Chapter 40 hanggang chapter 66. At dito po, mababasa po natin yung tinatawag na The Book of Promise of Redemption. So, ang central figure, si God the Father. Di ba? Kompleto. Sa sumunod, Book of Provision of Redemption. Promise of Redemption. Ang central figure, God the Son. Chapter 49. Di ba? Ang ganda, no? Oo, ganda. At letter C, Book of Realization of Redemption. Ang central figure, the Holy Spirit. Amen? Galing, ano? Chapter 58 hanggang chapter Pala yan, 66. no? Sa Isaiah pa lang. Oh. Kompleto, no? So may na tayo ng ano, ng overview. Di ba? Dati hindi natin alam 714 na Isaiah na yan. Basta alam natin may 714. Pangako. Pero tama yung sinabi mo, debate yun. Debate yun. Oo. Yung nabanggit niya nga, napatingin ako. Kaya nga inanggit ko sa'yo eh. Pastor, yung nabanggit mo, napatingin ako sa'yo ganun eh. Oo, nung binanggit mo. Oo nga, parang may tama to ah. Di ba? Pagtingin ko kasi syempre, kaya nga dinang question na yan. Hindi ko Ano yun, meron yan. Kasi kasama sa GC. si Shir Hasyub ang kanilang tinitingnan na bata doon. Tapos may magtatalo. Oo. Pag hindi nagkasundo, debate na ako. Siyempre, debate. Sige tayo. Oh. Yan ang kanilang May ano. arbiter din, may ano. May arbiter din. May kinig naman kami. Kasi debatihan nila yan. Isaiah 7:14, Isaiah 7:14. Kung ano nilang ginagawa ng mga Kristiyano, sila na nang nag-aaway. Sabi ni Satanas sila na Yung nag-aaway. CGI, nakano ko, nahalo ko debate, hindi ako debate ko. Mauhusay sila. Pero hindi ako pinitin. Mauhusay sila. Kahit si Brother Soriano, hindi ko magpipilitin. Sa salita mo. Tingnan ninyo yung yung mga miyembro nila. Nuboy pa si Eddie Soriano. Kapares ko ng salita, madulog din. Kasi spirit, transfer spirit. Oo. Pero yan talaga, Ang daraya sila. yan talaga, Yung may CGI, nagkaroon kami ng pag-uusap sa GC. Sa GC, sa namin. Friendly debate namin, sila yung ba? Walang arbiter. Tapos pinost niya ngayon. Sa FB. Pero may kinat siya. Kaya tinawag ko kami siya. Ako, ano ginawa mo?
Ako nag-post ka, tapos kinap mo. Hindi ako kinuha ng nag-date. Sabi ko, burahin yan, ikaw hindi maganda. Lumabas na ano eh, na hindi ako nakasagot eh. Samantalang doon sa tanong, sinagot ko yun. Daw kinap niya ngayon. Oo. Galing ang utak. Okay. Good night, everyone. Sabi ni Sarah Julie Apon. Ibig sabihin eh. Ibig sabihin eh, tama na. Meron pang yung ano, meron pang Webes. Wala ka rito, nagugugay pa siya yung paa. Kami kayo, hindi nag-good eh. Hello po. Hello po. Okay, Dismiss.